Eto nga po kasama natin Dr. Antonio Danz ngayong umaga. Good morning po, sir. Doc. Good morning, Cha. Good morning, Ted. And good morning sa lahat ng nakikinig. Oo, maraming salamat po sa pagpayag sa panayam ngayong umaga. Una muna, sir, ano po ang reaksyon ng inyo pong grupo dito po sa naging desisyon ng Korte Suprema tungkol po dito sa issue ng PhilHealth? Yung 71 presidents of healthcare professional organizations na pumirma doon sa petition, tuwan-tuwa po kami. No? So, nasa gitna namin yung balita sa loob ng isang meeting namin at hindi ko maikwento sa inyo na nagsigawan at nagtalunan at tuwan-tuwa dahil sa overall doon sa decision ng Supreme Court. Oo. Explain lang din po natin sa ating mga kapatid na nakatutok ngayon. Kung sakali, sir, na hindi naging ganito ang desisyon ng Korte Suprema, kung hindi po na-reverse yung decision, ano po ang posibleng threat nito dito sa UHC natin, maging dito sa mga kababayan natin na members po ng PhilHealth? Well, so ang threat I think just sa future kasi syempre uulit-ulitin na ito, no? At syempre mawawalan na ng gana magbayad ng premium ang mga tao kung yung pondong pinagtulungan nating gawin ginagamit panggawa ng tulay at maaring bawiin ng gobyerno at any time. I think yun yung greatest risk na in the future uulit-ulitin. In fact, may pangalawang kaso sa Supreme Court, 'di ba, yung underfunding ng Supreme Court ng Congress sa budget ng PhilHealth. Mas malaki pang pera 'yun. Yung kulang-kulang like yung this year zero yung budget. Sana mag-decision na rin yung Supreme Court tungkol doon kasi kung hindi, ayan na ginagawa na yung kasalukuyang budget ng PhilHealth kulang na naman sa obligasyon ng gobyernong ibigay na pondo. Sir, nabasa niyo na po ba yung desisyon mismo ng Supreme Court? Sinasab Yes Yes. po, sige po. Yes, nabasa ko, Cha. Oo. What was your Para po question? sa inyo, ano yung pinakamahalaga dito po sa naging ruling nila? Ang pinakamahalaga, yung mga sinabi nila na unconstitutional yung ginawa, Mhm. the money should be returned, it should never be done again, no? Napaka diin tapos 15-0 tapos tinawag nilang grave abuse of discretion. Mm. It was not the words nila ha. Yun yung mga dumikit lang sa isip ko eh. Kasi yung legal terms medyo mahirap for me. Sabi nila, it's not a fiscal mistake, it's a moral failure, no? So parang ang sarap pakinggan na lahat ng damdamin ng mga tao inilabas doon sa mga salita na ginamit ng Supreme Court. Oo. Kumbaga, yun nga yung sinasabi ni Manong Ted din kahapon off-air, Kadalasan kasi, pag nagbibigay po daw ng desisyon ng Supreme Court, base lang sa batas. Pero this time, yung kanilang naging desisyon with feelings, with emotions. Talagang Yes. kung ano yung, Oo. yung mga pinaglalaban nyo po noon, nasabi ng ilan po sa Yeah. mga justices natin na nagbigay Yes. po ng desisyong ito. Grave abuse of discretion, a moral failure, hindi ba? Parang napakabigat ng mga salita na ginamit na angkop naman sa pagsasalang ginawa ng Kongreso at ng ating Department of Finance. Mm, mm. Oo. But moving forward, Doktor, kasi dito po sa desisyon, kahapon kausap po rin namin si Attorney Neri, isa sa mga petitioners sa Supreme Court tungkol po dito sa issue ng PhilHealth. What's next after this? Kayo po ba ang grupo nyo, sapat na sa inyo yung naging desisyon na ito ng PhilHealth? Or kayo po ba ay Supreme Court. or I'm sorry, ng Supreme Court sa issue po ng PhilHealth? O kayo din po ba ay tulad ng iba na gusto nyo rin pong may managot sa issue? Kasi ang sinasabi po ni Attorney Neri, para sa kanya, hindi sinasabi ng Supreme Court na walang criminal liability yung mga tao na may kinalaman sa paglipat ng pondo. Yes. So, we feel na meron talaga dapat accountability, no? And this can come in many levels, no? Siyempre kailangang imbestigahan kung merong criminal liability. Pero mahirap 'yon kasi you have to prove criminal intent. Pero natutuwa ako sa sinasabi
Justice Carpio na kailangan imbestigahan yan kung meron silang malicious intent, baka meron silang link doon sa mga construction company na pinaggamitan ng PhilHealth funds. Pero failing that, no, at least he should be fired, yung Secretary of Finance, kasi mali-mali yung advice na binigay sa Pangulo eh. Yung reserve fund daw iba sa excess fund, no? Paano ba sa Tagalog yun? Yung naipon daw iba sa hindi nagastos. Sa Tagalog pa lang pareho na yun eh. So tapos yun daw tulay, paggawa ng tulay mabuti daw yun para sa kalusugan. Parang katawa-tawa naman yung mga dahilan na ibinigay eh. Kasi kung ang tulay ituturing mong mabuti sa kalusugan, di wag na nating ihiwalay yung DPWH budget sa DOH budget. So, so I think he should be, and other people responsible in Congress who authorize the diversion of funds should be investigated for criminal intent, no? The executives at the very least, I think, should be held accountable and should be dismissed from their positions. Sir, you're talking about he should be fired. Sino po ito? Tapos may mga binabanggit din po kayo na executives na dapat ay na managot dito sa isyong ito. Sa akin, ang namuno si Secretary Ralph Recto eh. Sinabi na nga it was a moral failure eh. Di ba? Parang sa akin, it was grave, abuse of discretion. Kung hindi naman yan grounds for removing him as Secretary of Health, ano pa bang hahanapin natin, di ba? Secretary of Finance, no? Opo. Yes, the Secretary of Finance. At that time, and ngayon, Executive Secretary. So, Dr. Antonio Dans, from dito po sa napakinggan ko sa inyo, kayo rin po, ang grupo ninyo ay mananawagan na may desisyon na, pero dapat maalis sa pwesto etong si Executive Secretary na ngayon, Ralph Recto. Yes. Yun ang pakiramdam namin. Kasi paano ba ang accountability, hindi ba? Pag ang nagnakaw, binalik ba yung pera, tapos na yun? Hindi naman, di ba? At saka, question din namin yung di ba, yung pagbalik ng pera. Kasi kukunin sa General Appropriations Act. Ninakawan na nga tayo. Yung GAA, yung pera natin yun, buwis natin yun. Doon din manggagaling yung pambayad. So tayo ang magbabayad para doon sa ninakaw sa atin. Parang hindi rin tama yun. Klaro, tayo ang magbabayad sa kinuha o ninakaw sa atin. Yan din po ang sinasabi ng ilan. Sir, aside from Executive Secretary Ralph Recto, may mga binabanggit pa po kayo, other executives that should be held accountable dito po sa nangyaring pagkuha ng pondo sa PhilHealth. Sino-sino pa po ito? Well, siya yung madalas naming makaharap doon sa mga hearing, sa news, siya madalas namin makaharap. And I don't know, meron pang ibang pangalan na binanggit sa Supreme Court statement, pero I am not familiar with their roles. Yung kung ano yung naging nila role doon sa paglipat ng funds, no? Kasi marami hindi ba pati PhilHealth Board daw inapprove yan, pero hindi ko alam kung gaano kalaki ang responsibility or accountability on their part. Sa tingin niyo po, si dating DBM Secretary Amenah Pangandaman, siya po ba ay kasama rin dito po sa dapat mapanagot? I would not have an idea doon siya kasi talagang ang kabangga namin lagi sa debate si Secretary Recto at that time. And during that time, malamang frustrated po kayong mga healthcare professionals sa ibinibigay niyang dahilan. Naku, nakakaiyak talaga kasi kung ano-ano yung sinasabi na yun nga, kami tawan-tawa tuwing sinasabi nilang ang tulay para rin yan sa kalusugan. Parang nakakakulot ng iyong utak pag gano'n ng mga pagdadahilan. Sir, I'm just curious, bago po na nangyari itong desisyon na ito, ilang beses niyo po nakaharap noon si Executive Secretary Ralph Recto? Well, I think
we were together in 2 or 3 Senate hearings on this. And then, yung press, pinagtatabi yung mga statement namin several times. No, yung statement ng Alliance, Healthcare Professional Alliance, came out in June 2024. Nung 30 billion pa lang ang nare-release ng PhilHealth back to DOF. So, noon pa lang, nagmamakaawa na kami at sinasabi na namin, teka muna, mali ito bakit ginagawa ito? Pwede bang ihinto muna? No? So sinabi pa namin kasi kung itutuloy yan, magkakaso kami sa Supreme Court. Ang sinasabi sa amin di bahala kayo, mag-file kayo sa Supreme Court. Opo. Dr. Danz, dito po sa isang post ni former Solgen Florin Hilbay, sinasabi nga po niya dito ang kanyang suggestion sa mga petitioners na kung maaari daw po na i-require ng court yung dating Finance Secretary, that's Ralph Recto, and dating DBM Secretary to submit a report on how they specifically spent the 60 billion. Opo, Yes. para daw ho natin malaman talaga kung saan nila dinala yung pera. Kasi nga kaninyo, di ba, ang pagkukunan rin po yung ipinapangalandakan na ibabalik na pera, pera din natin, di ba? Parang double Yes. whammy ka. Ano po ang inyong take ho dito sa sinasabi nga na dito hindi maari maghugas din ng kamay ang DBM Secretary kasi alam niya perhaps kung saan dinala pera? Yes. In fact, meron akong nabasa sa decision na mga binabanggit na mga pinaggamitan na infrastructure projects na meron naman daw sufficient funds, number one, na funded by grants from other countries. Tapos, yun pa ang hindi pa nasisimulan. So, paano nasabing yung transfer ng 60 billion urgent? Kung meron namang funds from other countries, kung hindi pa naman nasisimulan hanggang nung hearing nung earlier this year, hindi ba? So, hindi urgent yon na gawin. It's the reason they called it a moral failure kasi pinagpalit yung kalusugan ng tao para sa mga tulay na meron ng pondo at hindi naman urgent ang pangangailangan. Opo. Ano po ang reaksyon ng inyong grupo ngayon na ang opisyal na pahayag ng Presidential Communications Office na pag-aaralan ng Solgen kung kinakailangan pang mag-motion for reconsideration sa naging desisyon na ito? Well, ano bang sasabihin ng Solgen? Kasi pag naririnig ko nung hearing, nakikinig kaming lahat. Nakikita ko libo-libo nakikinig nung hearing. Ang sinasabi nung Solgen yung transfer of 60 billion was common sense. Yun yung kanilang defense. It was common sense. Hindi nagamit yung pera, kailangan gamitin sa ibang bagay. Pag ganun na daw ang pangangatwiran ng isang abogado, ibig sabihin wala na silang mahanap na ibang katwiran. So, tapos 15-0 to. Mag-a-appeal sila. Ano ba yung malamang hindi rin yan ma-accept sana kung close decision o ma-sway nilang isang justice na mag-ibang isip. Pero hindi, 15-0 ito How can they overturn the decision? So, hindi ko alam kung anong gagawin ng Solgen. Yun ang pakiramdam namin. Talaga, tingnan natin kung anong gagawin yung dahilan. Yun na naman ba, it was common sense. Nung hearing, yun lang ang nasabi Diba? So, ano pang ibang dahilan na hahanapin? Opo. Dr. Danz, sa pinakahuling report po ng COA concerning po sa pondo ng PhilHealth, if you may allow me just to read a portion of this about the reserve fund management. The potential depletion of the reserve fund resulting from the partial release of the amounts appropriated for PhilHealth for fiscal years 2023 and 2024 and the zero subsidy for PhilHealth for fiscal year 2025 under GAA poses a significant risk to PhilHealth's operations.
Consequently, the objective of ensuring that all Filipinos are guaranteed equitable access to quality and affordable healthcare goods and services and protected against financial risk may not be fully achieved. An outcome Yes. inconsistent ka with the UHC. Yes. Ano po ang inyong muna reaksyon dito? Sa DBM yan, The PhilHealth po, PhilHealth COA report. sa PhilHealth COA report. So, yan yung second case sa Supreme Court na sana ilabas na rin ang decision. Doon sa second case, kine-question bakit zero ang budget for 2025 at bakit kulang ang mga budget nung mga nakaraang taon, no? Napakalaki kasi kung kukomputin mo ayon sa Universal Healthcare Act, ang obligasyon ng ating Congress ay magbigay ng pondo para sa insurance, no, ng mga indirect contributors sa PhilHealth, yung mahihirap, no? Pag diyan mo bibilangin mo diyan ilan ang mga indirect contributors o mahihirap o di kaya magbayad ng PhilHealth. Tapos multiply mo diyan yung premium nila na sa ngayon yung insurance nila, no, 6,000 per year. Pag ganyan mo kikwentahin mula nung 2023, ang kulang na binigay ng Kongreso, ang dapat binigay 416 billion from 2023 to 2025. Ang binigay lang ng Congress 160 billion. So napakalaki ang kulang, no? More than about almost 250 billion ang kulang. Tapos doon naman sa binigay ng Kongreso na 160 billion, ang nirelease lang ng DBM since 2023 is 60 billion. So ang liit-liit, no? Ang gusto ng batas 416 billion, ang binigay ng Congress 160, ang nirelease ng DBM 60 billion. Kung bibilangin mo yon, ang kakulangan sa pondo na na-receive ng PhilHealth in the past 3 years is 356 billion. Ganun na naman yung current budget natin. 53 billion lang ang nilalaan for the healthcare of the poor. 53. Pag binilang mo, dapat 147 billion. So, inuulit ng inuulit. At hanggat hindi desisyonan ng Supreme Court na dapat sagutin ng gobyerno ang nasa batas, bayaran ang insurance ng mga mahihirap para hindi sila nagdudusa tuwing sila'y nagkakaproblema. So, kailangan singilin yan at yung nakaraan na 350 billion na kulang. At dapat, starting 2026, bigay na yung tama. Kaya nananawagan kami sa current Congress. Huwag naman 53 billion. Simpleng mathematics lang naman 24.5 million Filipinos ang hindi kaya magbayad ng premium multiplied by 6,000 a year. Simple lang. Calculator lang. Dapat ang minimum budget next year is 147 billion. Opo. 147 billion for next year. Dr. Dance, para lang mas malinaw, nangangahulugan ba na dahil hindi binibigyan ng sapat na appropriations ng Kongreso, yung obligasyon ng Estado na magbayad sa insurance premium ng mga indirect contributors, yung kakulangan nito lumalabas na pinupunuan na noong perang na kukolekta mula sa direct contributors, na nangangahulugan na yung mga direct contributors na dapat din po makakuha ng mas malawak na serbisyo na babawasan kasi ibinibigay doon sa indirect contributors. Yes, tama yan, Ted. Ambagan tayo Ambagan tayo ng insurance, no, sa minimum 6,000 a year, depende sa income mo. May ambag tayong mga direct, yung mga may kayang magbayad. May ambag din ang gobyerno para doon sa mga di kaya. Tapos pinagsasabayan sa pondo, hati-hati tayo. Pag merong nagkasakit, kukunin doon sa ambagan natin. Yan ang insurance ambagan. Ang gobyerno umaatras. Laging
kulang ang binibigay. This year, 0. Ibig sabihin, lahat ng nagkasakit this year, ang nagbayad niyan tayo sa pinaghihirapan natin. Malaki rin yung binabawas, hindi ba? Sa 5% ng income mo ibabawas. Tapos sila aatras sa kanilang ambag. Parang di naman tama yon. Ang lumalabas, tayo na ang nagbabayad, tayo na ang nagbabalikat ng gastusin sa healthcare para sa taong bayan. Walang iwanan. Dapat Opo. ibalik yung pera na yan at para magamit in the future. Salamat po sa paliwanag na iyan, Doktor. Doktor, yung pong inyong binanggit kanina na mga figures, halimbawa nga po yung supposed to be nga 400 billion, kulang po ng 255 billion since 2023, no? At saka ito pong appropriations dapat for this year, nakulang na naman. Ito ho ba'y hango lamang sa computation sa obligasyon ng Estado na bayaran yung contribution ng mga indirect members at hindi pa kasama dito yung dapat na koleksyon sa sin taxes at excise tax dito po sa mga sweetened beverages? So yung sin taxes sa tobacco and sugar sweetened beverages, yan naman is source of fund para doon sa premium ng mga ng ating mga mahihirap na kapwa Pilipino. Kung gusto mo, Ted, pwede kong pakita yung isang slide to summarize that. Opo. Oo. Am I able to share ba? Yeah, sure, sir. Opo, go ahead. Pwede ba yung para po sa ating kaya ba ito ng ating technology? Ito yan ba nakikita nyo? Yes, sir. Opo, go ahead. O yan ang kwenta namin since 2023. Okay. Ito yung premium na dapat binibigay ng ating Kongreso. Ito ang binibigay dapat nila sa PhilHealth. By law, no? By law. By law. Kasi simple lang yan bibilangin mo yung mga indirect, yung mga mahihirap. Nung 2023, 450 per month ang kanilang insurance. Nung 2024 and 2025, 500 a month, no? Multiply mo lang yan, 137, 130.8, nung 2024, 129, nung 2025, 151. So 416 billion lahat. Yan yung sinasabi ko kanina. Ang na-approve ng Kongreso, kulang. 161 and this year 0. 161 lang doon sa kanilang tungkulin na 416.8 billion. Opo. Tapos pag tingnan mo yung actual na ni-release dito sa mga allocated, appropriated ng Congress, ito lang ang na-release ng DBM. Resibo lahat yan based on notice of cash allocation. Ang binigay lang 50 of the 100, 9 of the 61, total 60 of the 161 that was appropriated. So, bilangin natin yung utang. Magkano yung utang? Subtract mo yung 136 by 50. Itong kulang, 86, Opo. 119, 151. Total of 350 billion ang kulang. At ngayon na naman, 2026, kulang na naman. So, sana ilabas na ng Supreme Court yung decision na hindi pwedeng kulang ang binibigay nyo. Kailangan sundin nyo yung batas na kayo rin ang gumawa. Okay. Pwede kaya ang dapat na kakulangan na iyan ay nasa may pera naman pero nga inilalaan sa ibang bagay din maliban dito po sa 60 billion na kanilang kinubra. Yes. Maraming diyan, pwedeng panggalingan yung 60 billion, no? Tapos yung sinabi mo, yung collection ng sin taxes, Tobacco. Kulang pwede niyan pondahan maraming hindi na ibigay na sin tax collections sa PhilHealth. Pangatlo yung yung tinatawag, ewan ko kung alam ng mga tao tong MyFIP or Indigent Fund, no? MAIF, no? Ano yan Oo. Ano rin yan pambayad din yan sa pagka-ospital, no? So, pag dalawa na ngayon ang pila mo, pipila ka na sa PhilHealth, kung kulang pipila ka doon sa Indigent Fund, hihingi ka ng guarantee letter, no? So, ano ba yan? 49 billion ang hinihingi ng Kongreso.
Sana gamitin na lang nila yan na pambayad sa premium ng mga mahihirap para pag sila'y nagkasakit, masunod natin yung tinatawag nilang no balance billing. No? Opo. Wala na silang idadagdag, hindi na sila luluhod sa mga mayor para humingi ng guarantee letter. Isa na lang, karapatan mo yung PhilHealth, hindi ka dapat makaawa. So pwede ring Okay. pagkuhanan yung Opo. indigent fund na yan at yung Opo. 60 billion. Opo. At pangatlo, yung mga sin tax na hindi naman ginamit Opo. in previous years. Sige po. So sa ngayon po na magba-bicameral conference committee na sa proposed budget next year, ano po ang balita po ninyo at kayo ho ba'y lalahok dito po sa mag-observe ba ho kayo at magbibigay ng inyong pahayag dito para para bayaran ang taong bayan sa obligasyon ng Kongreso to appropriate the necessary amount para sa ating healthcare? Yes. So ang hiling namin, nag-meet na kami with various senators na may kagandahang loob na makinig sa amin. Ang hinihiling namin, sana bayaran na tong 356 billion na ito. Ang kaso, sabi nila, mahirap yan isama sa General Appropriations Act kasi ang nandun lang yung mga kailangan natin for 2026. Pero baka pwede daw silang gumawa ng ano bang tawag doon, supplemental budget yata, which will be a separate law that they will pass para bayaran to ng unti-unti. Ang panawagan namin, at least ibigay na yung tama for 2026. Yung 147 na computation na simple naman, na kaya ng grade school i-compute. 147 billion plus the 60 billion na ibabalik ko, no? Opo. So sana yun ang hiling namin at sana dapat lahat tayo manood kasi we should insist na yung bicameral committee meeting this year and from now on should be totally open to everyone. Opo. Dati secret yung bicam na yan kasi diyan nangyayari yung mga ginagamit ang health fund para panggawa ng tulay. Opo. Diyan ginagamit yung mga insertion sa DPWH. Doon sa secret na matagal na naming nirereklamo yan Ted. Tapos this year baka ilabas na raw sa public yung BICAM. We need to make sure that that happens. Hindi lang parts of the BICAM meeting. Opo. Dapat lahat, kahit yung mga tinuturing nilang boring, kailangan mapanood natin at makita ng public. Opo. Siguro po, Doctor, kahit na siguro mapanood natin yung BICAM at nandoon din tayo at nagmamasid ng live mismo dyan sa kanila pong meeting place, pero kung hindi rin nila ibibigay itong perang ito, hindi po ba? So, opo. So, paano kaya ito? Paano kaya natin mauobliga itong mga taong ito? Kasi sigurado, yung DPWH budget, no? Sigurado po yun kasi bagamat binawasan nila pero nandoon pa rin po, malaki pa rin mahigit pa rin po 600 billion po ito. Paano kaya natin maobliga itong mga taong ito na pakinggan naman po ang damdamin ng mga kababayan natin, lalo na po sa usapin po ng ating pangangalaga sa kalusugan ng mga Pilipino? I think kasi important yung step na yon, Ted, yung transparency na nakikita natin yung nangyayari. No? Analogy lang to. Ang magnanakaw, gusto niya walang nakakakita. Sino ang kumuha at magkano ang kinuha. Pero kung open ang BICAM, makikita ng public sino ba ang nagbawa sa PhilHealth, sino bang nagmungkahi niyan, at saan niya gustong ilagay. No? Kasi ganun ang budgeting. Kung may kinuha ka sa isang bagay, tatanong sa'yo, saan mo gusto yan ilagay? So makikita natin kung sino ang quote-unquote nagnakaw at kung saan inilagay ito. So malaking bagay yon na manood tayo at tingnan natin, pakinggan natin ang bawat mambabatas kung saan sila kumukuha ng pondo at saan nila inilalagay. After that, parang may may accountability na kasi kita na ng public. Opo. Well, so major yan para sa akin. Huwag maliitin kasi dyan nagtatago yan for so many years. Dyan sa closed door meetings. Opo. Pero sa pareho pong analogy, Doktor,
kung ako naman yung magnanakaw at alam kong panonoorin na ako, hindi kaya yung nanakawin ko na itago ko na bago pa man po panoorin ninyo. O baka sila maghanap ng ibang paraan, ano? Di ba? Pero Di ba, Doc? pwede din. Kung Where alam, there's a will, there's a way, di ba? yes, Doc. Alam niyo, Doc, hindi ba? O, kung ikaw yung magnanakaw, alam mo na panonoorin ka, na sasabihin mo on live television, live stream, na maglilipat ako na nanakawin ko. Baka naman ngayon, bago dumating dyan, yung nanakawin nila, nandidiyan na at wala na silang sasabihin pa. Kasi tama ka, pwede nilang gawin yan doon pa lang sa NEP. Di ba? Opo. Sa NEP, doon sa Okay. Office of the President, pwedeng naglilipat na lang sila doon. No? Opo. Alam mo, yung NEP, tingin namin, ano yan kulang sila sa public hearings Opo. tungkol sa bakit naging 53 billion yung PhilHealth dyan sa budget na ginawa ng President. Opo. Kinausap ba niya ang civil society, ang medical Sige po. societies? Opo, Di ba? sige. Okay. Sige Mahanapan po. ng ibang paraan. Opo, sige po. So in parting po, Dr. Dance, hindi ho ba dapat dito sa ipinaglalaban ninyo, ang unang-unang tatayo para sa atin ay ang ating pong kalihim ng kagawaran ng kalusugan sa puntong ito? Ano ba ang inyong relasyon sa kanya at ano bang ginagawa sa palagay po ninyo para po dito ipaglaban itong usapin po ng dapat siya nag-iingay dito kasi siya ang health secretary? Oo, siguro yan, Ted, mas maganda itanong niyo sa kanya kung ano yung mga paniniwala niya tungkol dito. We don't agree about many things. We agree, we work a lot with the Department of Health in many of the projects on health, the medical societies na pumirma ng petition na to. We all have important projects with the Secretary of Health. And so many times we work together and many times, democracy to, we disagree with each other. I think you can ask those questions para straight from him. Opo. Kung ano yung paninindigan niya tungkol sa Supreme Court findings. And then the PhilHealth Board. I mean, kaya may board eh. Di ba? Dapat po ipinaglalaban ang karapatan ng mga, lalo na ng miyembro. Ba't kayo natatawa, Dr. Dance? Kasi sila kasama sa mga kadebate namin tungkol dyan sa 60 billion na yan eh. Okay. Pero hindi rin natin alam yung patakbo kasi paano ba kung Pangulong nagsabi sa inyong i-transfer yung funds, kayo'y appointee ng Pangulo. Paano ba? Which reminds me, Ted, no? Kailangan pasalamatan. Marami tayong kinikilalang hero o bayani dito sa decision ng Supreme Court, no? Yung mga petitioner, mga malalaking pangalan na pumirma doon sa Supreme Court petition. Hindi natin kinikilala yung mga bayani sa PhilHealth, mga employees ng PhilHealth and DOH na nagsumbong sa amin tungkol sa nililipat daw ito, tama ba ito, no? Yung mga lawyers na gumawa ng petition at nag-research tungkol dito. So napakarami ang civil society na nagreklamo. So itong decision na to is a victory of dedicated and brave employees, civil society, frontline workers na nagsama-sama para labanan ang paglapastangan sa PhilHealth Fund. So, kailangan kilalanin natin to na hindi lang 5 o 6 na tao ang nag-file dito. The whole of society, if we work together, pwede natin malabanan ang mga katiwalian sa gobyerno. Sige po. So, kumbaga, Dr. Dance, ito po ay unang battle won pa lamang pero hindi pa tapos ang laban. Tuloy ang laban, Dr. Dance. 350 billion to go. Opo. Sa mga utang. Sige po. Wag ho kayo magsawa din po sa pagpapaliwanag po sa aming programa kasi ngayon po maraming mga tao ang natatauhan sa ating pinag-usapan. Papasalamat din kami sa pagkakataon na ibinigay nyo, Ted at Cha, na pakinggan ang aming reaction sa Supreme Court decision. Opo, at ang makabuluhan pong diskusyon sa usaping pangkalusugan. Higit sa lahat po, pangkalusugang issue po ang ating dapat na inuuna. Salamat po, Dr. Dance. Sa ulitin Maraming salamat. po. Maraming salamat. Thank you.
Si Dr. Antonio Dans po ang isa po sa mga convener nga ng Syntax Coalition at spokesperson po ng Healthcare Professionals Alliance, mga kapatid. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.